Aminado itong si Naomi na nakasira siya ng relasyon matapos silang maaktuhan na naglalandian daw ng katrabaho niyang si Joseph. Ang mismong nakahuli sa ginagawang kakaibang himala ay yung mismong kasintahan pa talaga nitong si Joseph. Ang depensa naman ni Naomi, naku, hindi naman daw talaga nagtagalang kung anumang namamagitan sa kanilang dalawa nitong si Joseph na workmate niya. Ang gusto lang daw talaga sanang magtapat nitong si Naomi o kay Joseph, pero natatakot daw siyang mabalikan naman ng karma. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin namamalaman nitong si Naomi kung hihingi nga ba siya ng tawad sa nagawa niyang malaking kasalanan kay Joseph at sa kanyang girlfriend at kung papaano nga iyon gagawin. 26 years old mula sa Manila, Naomi, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Unang-una, Naomi, maraming salamat sa lakas ng loob na tumawag sa amin dito dahil alam mo, yung iba pinanghihinaan talaga ng umuurong, sabi nga, yung buntot, lalo na't nakakahiya yung nangyari. Unang tanong, ito ba si Joseph ay alam mo na meron na rin namang o committed na, may asawa ba o girlfriend? Girlfriend po. Oo, na ka-office mate nyo rin. Yes po. Oho. O pagkatapos niyan, ano ba itong landian na sinasabi mo, na inamin mo, na ginawa mo rin? Kaklase ko po before si Joseph, and then nakita ko po siya accidental sa office mo. So, magka-workmate po kami, and then somehow, we started talking each other po through Messenger. And yun po, nagkamabutihan po ng loob ng, and then doon po nag-start yung feelings ko para kay Joseph na yung pang may spark, even though alam ko po na may girlfriend siya. Sino nag-umpisa nung sparks na yan? Si Joseph ba? Ikaw? Ha? Parehas po kami. Parehas. So, ikaw naman, consciously, alam mo talaga na in a relationship na si Joseph? Yes po. Oh, ayun. Pero pasok ka pa rin, nakadilat ka na pumasok. Yun yung gusto kong i-point out dito, no? Nakadilat ka na pumasok sa isang maling klase ng pakikipagkaibigan o pakikipaglapit. Ayan, sa isang kaibigan. Kasi nga, sabi mo, kaibigan mo na dati itong si Joseph. Apo. So, gaano kalalim at gaano katindi ba yung sinasabi mong pakikipagrelasyon mo dito kay Joseph? At yung sinasabi mo rito, no, hindi naman nagtagal wala sa tagal, pero Yes, nasa po. lalim. Minsan, gaano kalalim yan? Ano ba, holding hands? Naghahalikan ba kayo? Papaano? Nasa flirting stage lang po kami. So, holding hands. Umabot lang po kami sa holding hands. Since, alam ko pa na, parang di pa kami pwedeng umabot sa stage na lover since may girlfriend po siya. So, landian lang po talaga yung nangyayari sa amin. Holding hands. Walang kiss? Meron? Meron po sa cheeks lang po. Ba't holding hands lang declare mo? Ikaw talaga? Tapos, wala nang iba? Wala nang mas intimate pa doon? Wala naman po. Parang nagdududa ka sa sinasabi mo, as in wala naman na. Okay? Yes po, wala po. As in wala. Ganoon lang. At sige nga, kwento mo nga sa amin yung na ano kayo, no? Nung nahuli talaga kayo nitong jowa ni Joseph. Nasaan kayo nun? Anong eksena? So, si Joseph po kasi nung time na yun, kasama niya po yung girlfriend niya that time. And hawak po ng girlfriend niya yung cellphone niya. And then, nag-message po ako sa kanya sa Messenger. And yun po, nalaman po ni girlfriend ni Joseph. Anong term of endearment ninyo? Babe po. Babe, ayun na, nahuli na. Nakausap mo yung girlfriend ni Joseph noon? Yes po, nagalit po siya sa akin nung time.
Okay, so ayan na, bigla ka ng sinampal ng katotohanan na ikaw ay nakikiimot, nakiki-extra doon sa pagmamahalan nilang dalawa. At ano naman sinabi ni Joseph? Nakausap mo pa ba siya? Sinabi ko po sa kanya na i-stop na po namin yung gantong situation kasi Nahuli na. na-realize ko na rin po na to the point na mali po yung ginagawa namin dalawa. Mhm. Kasi babae din po yung girlfriend ni Joseph, so parang dapat alam ko rin po yung maramdaman ng babae Mm. pag ginawa din sa akin po, ganun po. Yan ang sinasabi natin, ano? Hindi naman sa, 'di ba, lalong idinidiin natin si Naomi. Ayan, pero alam nyo, sa mga kapatid din po nating iba na mga nakikinig diyan, ano? Habang masaya kasi hindi mo napapansin eh. 'Di ba? Habang nakakalusot, Naomi, tama? Habang nakakalusot Yes kayo po. at hindi nahuhuli nitong si Joseph noon, kahit pa nga may karelasyon na si Joseph, sige lang. Ang sarap eh. Sarap kaya ng bawal. Naniniwala kayo noon, doon sa kasabihan na yun, ang sarap pala ng bawal. Exciting, thrilling. Nandun yung thrill of getting caught. Ha? Yes po, naniniwala po before. Pero nung nahuli ka na, para kang binuhusan ng tubig na napakalamig. Sobra po. Sobra. At magkakatrabaho pa kayo at that. Tama? Yes po. O, papaano yan? Nagbalik ka sa opisina, si Joseph at yung girlfriend niya na doon din nagtatrabaho. Anong eksena? Bali po Kuya Poy, kinausap ko po si Joseph na mag-usap po kami tatlo. Mhm. At gusto ko rin po mag-sorry dun sa girlfriend niya na sobrang idea nga po na pinakamalaking kasalanan ko na nagawa. Mhm. And nag-sorry naman po ako sa girlfriend niya and then nag-promise din po ako na never ko na pong kakausapin ulit si Joseph. And then, kayo naman po, ang sabi naman po ng girlfriend ni Joseph, di niya po kagad-agad magpatawad, which is understandable naman po. So, I guess, hihintayin ko pong mapatawad ako ng girlfriend ni Joseph until mag-heal na siya dun sa trauma na nagawa ko. Mhm. So, sa ngayon, doon ka pa rin nagtatrabaho, Naomi? Yes po. Si Joseph nandun din, tsaka yung girlfriend? Yes po. Nandoon. So, nagkikita kayo from Opo. time to time? Opo, pero magkaibang department naman po kaming tatlo. Okay. Sige. O mamaya ko natatanungin ang mga realization mo rin, ano? Ayan, bukod pa dun sa mga nasabi mo na, eto kausapin muna natin. Nasa linya natin, magbibigay ng kanyang astig advice si May ng Quezon City. May, magandang tanghali sa'yo. Ano bang astig advice mo para kay Naomi? Hello po. Siguro ang ma-advise ko lang po sa kanya ay do to others what you want others to do. So, kung ayaw mong kung tingin mo ba, pag ginawa yun sa'yo, matutuwa ka. So, napansin ko po kasi. Kung hindi pa sila nahuli, parang hindi pa siya magkakaroon ng ganyang realization. It's a good thing po na ngayon, nasabi naman din niya na na-realize niya na nakapag-self-reflect. Yan, medyo nakakalungkot lang talaga, no, na meron talaga mga tao at aminado naman dyan si Naomi na na-realize nila na oo nga, masama palang gawin sa iba yung masakit pala nung nahuli na. Nung may iskandalo na. 'Di ba? Ganoon pala yun. Ayan, maraming salamat sa iyo ha, si May ng Quezon City sa iyong astig advice. Okay? At astig comment nga para dito kay Naomi. Ayan, kuha lang tayo ng ilan sa mga komento rin dito sa ating text line, sana sasabihin ko. Comment section. Ayan. Ayan, sabi ni Glyza Katipan, wala na.
Huli na ang lahat, di ba? Nakasakit ka na, nakasira ka na ng relasyon, feeling mo masaya ka, di ba? From Glyza. Ayan, at sabi naman ni Gail Enriquez, it takes two to tango, ika nga, walang malandi kung wala naman ding nagpapalandi. Ang sabi naman ni Edwin Aquino, hashtag, ang astig advice ko to Naomi, what's done is done. Humingi na lamang siya ng kapatawaran at iwasan na si Joseph. For sure, may tamang lalaking darating din para sa'yo. Ayan. Si Brian J. Balbido, hashtag astig advice ko, matuto kang makontento. Masarap kasi Ayun, masarap kasi ang makontento, yun. Si Kaizel Pactor, sabi niya, hashtag astig advice ko sa'yo, Naomi, respect yourself. Huwag kang papayag na kontrabida ka sa sarili mong love story. Make your own happiness na walang nasasaktang tao, lalo na kapwa rin nating babae. Ask forgiveness sa sarili mo, sa girlfriend ni Joseph at higit sa lahat sa Diyos. Naniniwala akong lahat tayo ay may inilaan ng Diyos para sa atin. Yun. Kita mo, narinig mo ang lahat ng yan, Naomi? Yes po. Di ba? At alam mo, marami pa. Actually, napakarami pa ng mga comments, mga advice, mga reminders ng ating mga kapatid. Naka-follow ka na ba sa 105.9 FB page sa True FM? Yes po, check ko po later yung mga comments. Yan, i-check mo yung mga comments, yung mga advice sa'yo, para ikaw ay maging guided na sa susunod mong paghahanap ng relationship. Ayan, pero kasi alam mo, Naomi, masarap talaga ang ma-in love. Oo, at wala nang masasarap pa doon sa maibalik din. Ayan, maibalik din yung pagmamahal na ibinibigay natin doon sa tao na pinakikitunguhan nito. Oo, na pinupuntahan ng pagmamahal natin. Nga lang, wag natin pong aalisin. Hindi lamang po ito para kay Naomi, kundi para sa lahat din, sa mga nakikinig sa atin na medyo naliligaw-ligaw, nag-e-enjoy sa pakikipagrelasyon. Nga lang, yung katotohanan na bawal pala ang relasyon na kanilang kinaroroonan, sa bandang huli, magiging mapait po iyan. Hindi magiging masarap ang pagsasama. Oo, humanap tayo nung para sa atin at hanapin, wag tayo nakikiimot, 'di ba? Parang bumaba, Naomi, sa totoo lang, parang bumaba yung tingin mo sa sarili mo, nung nahuli na kayo. Opo. Tama? Ayun. Kaya naman, ito na ang pagkakataon naman na ibibigay ko sa iyo, Naomi, para humingi ng tawad kay Joseph, kay dun sa girlfriend ni Joseph, at lalong-lalo na kung hindi ka man nila patawarin sa panahon na inaakala mo, sana humingi ka rin ng tawad sa sarili mo. And please, remind yung iba pa nating mga kapatid na nakikinig, na dumaraan pa lang diyan sa sinasabi mo nga pakikipaglandian. Ayan, nag-e-enjoy pa. Nakikiimot ng pagmamahal sa mga taong in a relationship na ano ang may papaalala mo sa kanila. Go ahead, Naomi. So, I would like to say sorry kay Joseph at lahat na sa girlfriend niya for what I did. So much guilt and yung konsensya ko, tingin ko din yung dignidad ko bumaba dahil dun sa ginawa ko pagkakamali. I'm really sorry and dun sa girlfriend ni Joseph, hoping na mapatawad mo ako soon and mapapangako ko na hindi ko na kakausapin si Joseph ulit. And to those everyone na gantong situation na nagpa-fall in love sa may karelasyon na iba, please think wisely. Isipin niyo mabuti yung desisyon na gagawin niyo. Huwag kayong agad-agad na gagawin yung sabihin natin gusto niyong makipagrelasyon dahil mahal mo siya. Pero if may girlfriend or boyfriend man, please huwag nang gawin pa kasi it will be your huge mistake pag ginawa mo to. So, ayun lang. Have some self-respect and huwag magmadali sa paghahanap ng pag-ibig. I mean, everyone may oras naman para sa pag-ibig. So, I'm hoping that everyone can find their true love and
hindi makakagawa ng isang pagkakamali like what I did. Yun po kaya po. Maraming salamat sa iyo, Naomi, no?